Ang aking katanungan ay, ang Panginoon ba, bilang parusa sa pagsuway nina Adam at Eve sa Kanya? Pinahintulutan ba niya mula noon ng demonyo na manipulahin ang puso at padilimin ang isip ng sangkatauhan? At ang kurtina o tabing o veil na tumatakip o cover sa mga bansa ay nilikha, tulad ng nakasulat sa Isaiah chapter 25 verse 7. Gayon din, sa Matthew chapter 27 verse 51, nang mamatay ang ating Panginoong Hesukristo, napunit ang kurtina o tabing o veil ng templo. Sister Maria Luisa, maaari po ba ninyo kaming turuan kung ang lahat ba ng ito ay magkakaugnay sa anumang paraan? Pinahintulutan ng Panginoon sa Eden na lokohin o i-deceive ng demonyo sina Adam at Eve. Nagkaroon na ng rebellion sapagkat sinasabi sa Ezekiel chapter 28 kung saan binabanggit ang tungkol sa buhay ng demonyo, ang talambuhay ng demonyo o ni Satanas. At doon sinasabing nagrebelde ang demonyo laban sa Diyos kasama ang lahat ng libu-libo niyang mga anghel at sila'y pinalayas ng Diyos mula sa kanyang harapan at ipinadala sila sa lupa o earth upang manirahan sa lupa. Pagkatapos noon, ginawa ng Diyos ang lalaki at babae. At nang lumitaw sina Adam at Eve, naroon na ang demonyo. Doon, naninirahan din sa planetang Earth. Pinahintulutan ng Diyos ang tao na dayain. Bakit? Sapagkat ginawa ng Diyos ang tao na may kakayahang o abilidad na magdesisyon. Ibinigay niya sa tao ang kasanayan o skill upang makagawa ng sarili niyang desisyon. Kung ipinagbabawal ko sa iyo ang isang bagay, sundin mo ako. Kung wala akong ipinagbabawal sa iyo, kung gayon tingnan mo ang mga bagay at magdesisyon ka. Ngunit kung sasabihin ko sa iyo na huwag mong gawin ito, sundin mo ako. Iyan ang sinabi ng Diyos kina Adam at Eve. Sinubok niya sila at ibinigay ang utos na kumain ng lahat ng prutas maliban sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ginawa ito ng Diyos upang subukin o itest sila. Siyempre alam na ng Diyos kung ano ang mangyayari. Kaya sa paggawa ng desisyong iyon, gusto ng Diyos na subukin o itest sina Adam at Eve. Ginawa niya ang pagbabawal, huwag ninyong kainin ang prutas na ito. At gumawa sila ng desisyon. Nagdesisyon si Eve na sumuway, niloko o na-deceive siya ng demonyo. Plinano ng Diyos ang mga bagay na ito. Ayan, tungkol naman sa kasalukuyan, ganon din ang nangyayari. Sinasabi ng Diyos na mayroon tayong free will o kalayaang magpasya at tayo ang gumagawa ng ating mga desisyon. Ngunit, marami sa mga desisyong iyon, kasama natin ang Diyos at tila tinuturuan niya tayo, ginagabayan, hinihikayat na gumawa ng mabubuting desisyon at gawin ng maayos ang mga bagay sapagkat bukod pa rito, tayo ay nananalangin at nagsasabing, Panginoon, tulungan mo ako na makagawa ng mabuting desisyon. Kaya tinutulungan tayo ng Diyos. Tungkol naman sa tabing, kurtina o veil, iba ito. Ang tabing o veil, nang sabihin sa Matthew na ang Panginoong Hesukristo, habang nasa krus ng Kalbaryo, pagkatapos ng kanyang kamatayan, ay sinasabing ang tabing o veil ng templo ay napunit. Tandaan natin na sa Jerusalem, mayroong isang templo na ipinatayo ni Haring Herod para sa mga Hudyo o Jew. At sa templong iyon ay naroon ang pinakabanal na dako o lugar na pinaghihiwalay ng isang tabing o kurtina. Ang banal na dako at ang pinakabanal na dako. At mayroong tabing, kurtina o curtain tulad ng tawag dito sa Ingles. At ito ay naghihiwalay dito mula sa pinakabanal na dako. Ibig sabihin nito ay hindi maaaring makapasok ang mga tao sa pinakabanal na dako. Tanging ang mataas na priest o high priest lamang isang beses sa isang taon. At ang tabing o veil na iyon ay mayroong simbolikong kahulugan.
Sinasagisag nito na ang mga tao, ang sangkatauhan, ay hindi maaaring humarap sa Diyos sapagkat ang Diyos ay napakalayo sa sangkatauhan. Nagpapakita lamang ang Diyos sa pamamagitan ng priest o ng mga propeta. Ngunit kung hindi siya nagpapakita o nagmamanifest sa karaniwang tao, sapagkat mayroong tabing o veil o kurtina na naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Nang mamatay ang Panginoong Hesukristo, sinabi niya, ang sino mang sumasampalataya o naniniwala sa akin, bibigyan ko siya ng kalayaan na makipagkaisa o fellowship sa Diyos upang siya ay makaharap sa Diyos. Nagsasalita ang Diyos sa kanya at nagsasalita ang tao sa Diyos at mayroong pakikipagkaisa sa pagitan ng Diyos at ng tao. Iyan ang pangako ng Panginoong Hesukristo. Kaya nang mamatay siya noong araw ng pagpapako sa krus, sinasabing ang tabing, veil o kurtina ng templo ay napunit sapagkat ang tabing ang siyang simbolikong representasyon ng paghihiwalay ng Diyos sa tao. Kaya sinasabing napunit ang tabing o veil na iyon upang ang lahat ay makapasok sa pinakabanal na dako at magkaroon ng pakikipagkaisa o fellowship sa Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus, sa pamamagitan ko lahat kayo ay magkakaroon ng pakikipagkaisa o fellowship sa Diyos sapagkat kayo ay mananalangin at ang Diyos ay sasa inyo at ang banal na Espiritu ay sasa puso ng bawat isa at ang Diyos ay sasa inyo mula ngayon. Nariyan ang simbolikong representasyon ng tabing o veil o kurtina. Iyan ang kinakatawan o nire-represent nito na ang Panginoon ay nagbigay ng libreng daan o access para sa mga tao patungo sa Diyos upang magkaroon ng pakikipagkaisa o fellowship. At kaya't ngayon ay tinatamasa o ine-enjoy natin ang pakikipagkaisang o fellowship na iyon sa Diyos sapagkat tayo ay nananalangin, nakikipag-usap tayo sa Kanya at Siya ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng propesiya, sa pamamagitan ng mga panaginip, sa pamamagitan ng mga vision o pangitain. Nagpapakita o nagmamanifest siya sa pamamagitan ng paggawa ng mga himala, pagpapagaling, napakagandang fellowship o pakikipagkaisa ang maaari nating taglayin sa ating Diyos. Kaya't mahalaga na panatilihin natin ang kanyang mga utos upang hindi siya humiwalay sa atin at iwan tayo, kundi ang fellowship o pakikipagkaisang ito ay magpatuloy. Salamat kay Hesukristo